Napaka-importante po talaga ng palengke. Bumibili sila araw-araw. Gano'n na po sila katiwala sa akin. Ang ganda pagka gano'n narinig mo, di ba? 20,000 pieces araw-araw. Binigay sa akin ni Lord, kaya inalagaan ko yung pwesto namin. Pinagsikapan namin magkakapatid na palaguin itong pwesto nito. Hanggang ngayon nandito pa rin kami. If you want to feel the heart of a town and its people, a trip to the public market is always a good idea. There's something about the sights and sounds of produce being chopped, measured, passed from one calloused hand to another that fills the air with stories. In Quezon City, Philippines, Farmers Market has been a go-to for produce and seafood for over 50 years. Beyond offering some of the freshest ingredients and goods, it's also home to some of the warmest, most hardworking people you'll ever meet, each with a story of perseverance, if you're willing to listen. Sa inyo po, baka baboy. Yan po. Ayan, sir. Ano yung tinda nyo? Pantapa po, sirloin. Yan po. Ako po si Elmer Dalisay Dulce, nagtitinda ng meat sa farmers. 40 years na po ako rito. Nagtsatsagang magtinda. 4 na kilo to, nak. 1985 pumunta ako dito. So walang maparal yung tatay ko. Gusto ko mag-aral ng college. Walang-wala talaga yung tatay ko. Kasi mahirap lang po kami. Pamasukan ako dito, isang araw, 15 pesos a day. Sa amin pa, pagkain, ganun. Wala nga akong matirahan eh. Dito lang kami natutulog sa palengke. Kaya nag-ipon ako ng konting pera. Sa pagsisikap ko, nakaipon ako malaki. So nag-decide na ako na kumuha ng sarili kong pwesto. Wala akong puhunan. Sa kapitbahay lang, nakikipag-usap lang ako na ganito. 1 week ko babayaran yung ginawa kong karne sa kanila. Yun, pumayag naman sila. Gigising kami ng alas 2 madaling araw. Uuwi kami sa gabi, alas 9. Pahinga lang namin linggo ng tanghali. Magsisigba sa hapon, kakain sa labas. Binata pa po ako, inalagaan ko silang mga customer. Kasi minsan yung iba, nagbubukas dito, hindi tumatagal kasi wala pang customer. Nagkaroon kasi ako ma'am ng maraming suki tulad ng restaurant, sinusuplayan namin. Tulad dati yung Kamayan Restaurant, ako may hawak dati. Yung maganda ibibigay mo sa kanila, yung quality pang karne. Kasi pag hindi quality ibibigay mo, isang linggo wala nang hindi na sila babalik. So ganito ma'am, kasi pag frozen ma'am, maputla na yung karne. Opo. Saka yung balat, medyo maputi. Pag beef naman ma'am, to ganito, fresh na fresh to. Saka yung taba, yung madilaw. Mas maganda talaga dito sa palengke, at least sariwa yung mga karne. Ano na ng tao, kilala ang palengke. Laki nang naitulong sa akin ng farmers. Kasi lahat ng anak ko, bahay ko, sasakyan, dito ko naipunta. 2 pamangkin ni Commander, pinatapos ko. Accountancy, saka HRM. Yung anak ko naman, Midtik, Culinary, saka yung isa, Tourism. Tapos mayroon pa akong ampon ngayon. Grade 9 na. Babae. Binigay sa akin ni Lord, kaya inalagaan ko yung pwesto namin. Kasi pag pinabayaan mo rin, baka sabihin ni Lord, itong batang ko, pinagbigyan ko, hindi niya inalagaan yung negosyo. Kaya hanggang ngayon po, inalagaan ko. Hindi ko inasa sa mga katulong ko. Madaling araw, ako pa nagtatrabaho nito, yung mga order ng anak ko. Mula nung hindi ako nagpahinga. Kahit may sakit ako, nagtatrabaho ako. Hindi ko lang mapabayaan yung kasi pag pinabayaan mo, hindi lalago. Talagang tiyaga-tiyaga lang. Lumpia rubber po.
Ito po, medium, pang turon, pang Shanghai. Magkano po yung baktoron, sir? Pang turon po, 13, 10 piraso ang laman. Ako po si June Peñaflor. Ako po ang nagmamanage ng Peñaflor Lumpia Wrapper dito sa Farmers Market. Matagal na kami talagang nagbabalak na magka-business na lumpia wrapper kasi nangamuhan ako dati ng paggawa nito. Kaya sabi ko sa kapatid ko, maghanap tayo ng pwesto na lumpia wrapper. Then, ang ginawa namin, naghanap-hanap kami dito sa Cubao, nahanap namin dito. Doon kami nag-umpisa. Sabi nila, may matumal daw dito. Sabi ko, sige, kakayanin natin yan. Tiyaga lang. Ngayon, meron na kaming maraming customer. Nakakaubos na kami ng 8 sako hanggang 10 sako. Siguro mga 20,000 pieces hanggang 30,000. Ang ganda pag gano'n narinig mo, di ba? 20,000 pieces, araw-araw. Pag nagluluto, pag yung picnic po talaga kasi ang hinahanap ni customer quality, about malambot yung harina, yung wrapper, tapos makinis. Wala siyang mga bubuong harina, then pare-parehas yung sukat niya. Depende sa size, kung small, medium, large. Dapat pare-parehas yun. Yun ang hinahanap ni customer. Yung gusto nila kasi, madali siyang baklasin or kalasin, hindi siya napupunit. Hindi po namin na-expect yung ganun muna kalaki. Sabi ko, pagka nagtayo tayo ng business, kung lalago siya, di okay. Hindi pero din namin na-expect yung ganito kalaki. Minsan wala kami, zero talaga, mas sobrang tumal. Tapos yung medyo natitira. Hindi na pwedeng kinabukasan. Siguro nabago yung buhay ko Ngayon nga, may bahay na kami sa probinsya. Nabago ang buhay namin. Siguro binigay din lang sa amin ni God kasi naghahanap talaga kami ng pwesto. Dito talaga kami na napunta. Kailangan mo lang talaga ng sikap. Aasenso ka naman pagka talaga tuloy-tuloy. Ay, Suki! Bininaling ka dito, Jonas Seafood. Ito lang po, meron kaming alimango. Meron kaming kahon. Yan, natataba po. Ako po si Jonna Marie Salonga. Mga 15 years na po ako nagtitinda rito sa Farmers Market. Natuto ako magtinda sa tulong ng aking nanay. Bata pa po ako, dinadala-dala na ako dito. Talaga po tinitignan-tignan ko po siya magtinda. Pumapasok siya ng maaga. Inaabot din siya ng gabi para magtinda. Hanggang sa nakamulat ako na ganun lagi nang ginagawa ni Mama. Nag-try lang ako mag-aral ng college pero hindi po kaya kasi morning, andito na po ako, madaling araw hanggang gabi. So yung pasok ko po, hindi na po kaya kasi inaantok na, pagod na rin. Kaya pinili ko na lang po na mag-continue magtinda. Marami kami, mga alimango, yan yung one of the bestseller namin, ma'am. Mga sugpo, hipon, pusit, halos ma'am lahat po mabilis sa amin. Marami talagang supply ng seafoods. Meron kaming Rojas, Pampanga, Bataan, Bulacan, Iloilo. Yun po ang aming mga lugar na kinukuhanan talaga, ma'am. Suki, ma'am, number 1, syempre, kailangan aalagaan natin sila. Bibigyan natin sila ng magagandang seafoods. Yun lang po talaga ang gusto ng mga customer. Syempre po, yung pag-aasikaso mo rin po sa kanila. Bumibili sila araw-araw, bumabalik dito, nagbo-walk-in, tumatawa, gano'n na po sila katiwala sa akin. Good afternoon mga suki! Yan, meron tayong mga bagong dating na lobster, buhay na buhay mga suki sa mga nag-aabang po ng ating lobster ngayon. Ayan. Anong pandemic talagang wala po talaga nagwo-walk-in. Halos puro order lang po kami through online. Ganun pa rin naman po yung sistema kasi kami po yung talagang kailangan ng mga tao, yung pagkain. So, hindi po siya talaga nagbago, yung mabili pa rin po siya. Pagka sa online, ma'am, may order na talaga sila, ma'am, na ayusin na namin. Maganda rin po yung nakikita ko po sa mga Facebook, maganda po yung nag-live selling sila, marami po nagmamine, marami po talagang namimili din. Nakitry po ako, ma'am, at okay naman po siya. Napaka-importante po talaga ng palengke kasi po, syempre, yung mga tao,
gusto po nila mamimili ng personal. Saka yun po talaga yung number one na kailangan talaga ng tao. Yung mga pagkain na seafoods, mga karne na nabibili talaga sa palengke, ma'am. Ganun na rin po yung pagmamahal namin sa pagtitinda dahil dito rin po talaga kami kumukuha ng pang-araw-araw namin na pangkabuhayan. Nakakatuwa po yung marami kang benta sa araw-araw. Siyempre, maganda yung kita mo po pagka ganun, ma'am. Mas malaki po yung kinikita kaysa po yung namamasukan po. Kahit po pagod at puyat, masaya po. Parang gusto ko po yung ginagawa kong trabaho. Marami kami pong kusin, galunggong, matambaka, talaginto, dalagang bukid. Mura lang po, wholesaler po kami, madam. Paano po isang dito bigay na lang po namin ngayon, bigay namin ng mababa, 200 na lang po, nakaraan 300. Ako po si Corazones Ortega, taga Obando, Bulacan. 12 years old pa lang ako, nagtitinda na ako. 1970 kami nag-umpisa rito. Hanggang ngayon nandito pa rin kami. Kami umalis kami sa bahay alas 7 ng gabi. Dumarating kami sa Punduan sa Malabon alas 8. Doon kami namamakiaw. Alis kami doon mga alas 3. Pagpunta na namin rito, yung magpapahango na kami. Nung araw, ang isda, ang puhunan na, ang galunggong, balde-balde, magkano lang? Piso lang. Ang pamasahe, 100 piso lang. Hanggang 3 piso. Ang puhunan mong 1,000, marami nang makukuha. May hipon, may isda, lahat ng klaseng isda. Ang asa-asa nung araw, 100 pesos lang. Ngayon, magkano? 350. Inabot ng taas ng presyo. Pero nung araw talaga naman, yung 1,000 piso mo, marami nang mabibili. Hindi naman sa lahat ng urot kumikita ka. Minsan, nalulugi rin ang tindera. May araw na matumal, may araw na mabili. Magtsatsaga ka na sa pagtitinda, yung tingi-tingi, hindi mauubos. Kailangan may mga suki-suki ka. Galong-galong. Ito pinamana sa amin ng magulang ko. Pinagsikapan namin magkakapatid. Napalaguin itong pwesto nito. Dito kami nabuhay. Dito ko pinalaki yung mga anak ko. Dito ko pinagtapos ang mga anak ko. Dito rin na kami nagkapo. At least, itong paghahanap mo nito ay marangal. Magtiyagat sipag ka lang dito, ikikita ka. Tingin nyo, ma'am, bakit hero yung mga nagtitinda sa farmer's market? Bakit hero po? Siguro, ma'am, dahil po sa oras nila, talaga po nakakapagod. Kailangan, madaling araw, nandito ka na po eh. Tapos hanggang gabi, para magtinda, nakabantay sa mga paninda mo. Halos 6 to 5 hours na lang po yung tulog. Ma'am, hanggat kaya ko talagang work ako dito. Kasi pinaparesign na nga ako ng mga anak ko kasi 59 na ako. Sabi ko, saka na lang anak, hanggat kaya ko pa, work ako. Ito na talagang alam naming business eh. Ito na talaga. Kasi aram kung paano magluto, paano mag-handle niyan. Taga lang yun, sikap. Yun lang talagang kailangan pag dito ka, pag-business ka. Wala kami hanap buhay kundi ito lang. Dito kami nag-asawa, dito kami nagkaapo. Dito na rin po ako tatanda mo sa palengke. Sige lang, tuloy lang natin. Huwag lang tayong susuko.